Huwag enyo akong tuleran. Kung ko lang ibalik ang oras, hindi ako tutuloy sa bayahing yan papenteng Ilocos. Akala ko simpleng brownout lang, tahimik na barangay, isang gabi lang mag-isa. Pero may nakita ako, at simula noon, hindi na ako nakakatsalog ng patay ang ilo. Nasa isang maliit na barangay ako sa Ilocos Norte, malapit sa gilid ng highway pero sapat ang layo para maramdaman mo pa rin ang probinsyang katahimikan. Barangay San Isidro, sabi ang Caracalla na halos kupas na. Dumating ako ron bandang alas 11 ng gabi, sakay ang lamang van na amoy alikabak at diesel. Hindi ko plan ang magtagal, isang gabi lang talaga. Ayeste akong field technician, 32 anyos, ipinadala para mag-check ang cell signal repeater na ilang araw ng offline. Walang choice. Kailangan mayos bago mag-umaga. Sa barangay hall ako pinachaloy, isang lamang bahay na kahoy at semento, may isang alo lang sa labas. Tahimik. Sobrang tahimik. Parang hinihigap ang dilim ang bawat tunog. Umulan kanina, kaya basa pa ang lupa. Amoy putik at demo ang hangin. May naririnig akong kuliglig sa malayo, paminsan-minsan may aso na taho tapos mawawala ulit. Walang tao sa paligid. Sabing tanad, normal lang do, yan, magaro magsitsalag ang mga tao araw. Bandang hating gabi, biglang nag-brown out. Isang ilo na lang ang galing sa buwan. Wala akong naramdamang takot noon. Sa totoo lang, nakahinga pa ako ng malalim. Tahimik. Payapa. Parang ligtas. Mga ilang minuto matapos ang brownout, napansin ko agad kung gaano kabigat ang katahimikan. Hindi yung normal na tahimik, kundi yung parang may kulang. Bigla kasing nawala ang kuliglig. Pati aso, tumigil. Akala ko coincidence lang. Baka dahil sa ulan kanina. May namoy ako. Mahina lang sa ang pisa. Parang sunog na dahon na hinayuan ng luma at mamasimasang kahoy. Ainisip ko, baka may nagsiga lang sa kabilang bahay. Probinsya naman, to. Normal lang. Habang nakapo ako sa bangko sa lubing barangay hall, napansin kong may gumalaw sa labas. Hindi malinaw, parang anino lang na duman sa bintana. Tiningnan ko agad ang oras sa phone ko, 12:17 AM wala namang signal. Napanjiti pa ako. Pagad lang siguro ako. May narinig akong tunog ng yabag sa lupa. Isang hakbang. Tapos isa pa mabigo. Huminto. Nagisip ako ng rason, baka tanad na nagruranda. O pusa. O daga. Lumapit ako sa bintana at sumalip. Wala akong nakita. Madilim lang. Tahimik ulit. Hangin lang, bulong ko sa sarili ko. Pero kahit sinabi ko yan, parang may nakatingin pa rin sa akin mula sa dilim. Akala ko matitapos na arawan. Akala ko isang beses lang. Pero hindi. Maya-maya, narinig ko ulit ang yabag. Mas malinaw na nayon. Hindi na sa labas ng bakat, nasa bakuran na mismo. Dahan-dahan. Parang sinisadya. Tahimik ang paligid pero bawat hakbang naya, ramdam ko sa dibdib ko. Kinalabitin ako. Bigla kong tumayo. Pinyatri ko ang flashlight in phone ko, hindi ko alam kung bakit. Instinct siguro. Tumagil ang yabag. Tahimik ulit. Sobrang tahimik. Biglang may kumalaskos sa bubong. Isang gas-gas. Tapos isa pa parang may gumagapa. Napamira ako sa isip ko. Pusa lang. Pusa lang, yan. Paulit-ulit kong sinasabi. Pero mali ang tunog. Masayadong mabigat. Masayadong mabigo. May nemo ulit ako, mas malakas na nayon. Masangsang. Parang bilak na karn. Napatras ako. Parang may duman na malamig na hangin sa lig ko kahit sarado ang bintana.
Naramdaman kong basa ang palad ko sa pawis. May anino na naman. Hindi na dumanlam. Nakatadyo. Sa labas ng bintana. Mahaba. Manipis. Parang mali ang hugis ng katawan. Parang nakayuko pero ang taas pa rin. Parang nakatingin sa loob. Hindi totoo, bulong ko. Pagod lang ako. Gutom. Stress. Pero biglang may kumalabag sa pinto. Isang beses. Malakas. Napaatras ako. Sumunod ang isa pa mas malakas. Takot na takot ako. May bamulong mula sa labas. Hindi ko maintindihan ang salita. Pero alam kong tawag, yan. Para sa akin. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana, bawat hakbang parang may kasamang kaba. Hindi ko alam kung bakit ko pa ginawa. Siguro gusto ko lang patinayan sa sarili ko na wala talaga. Pero nang sumalip ako, may nandun. Hindi ko nakita ang muka. Hindi ko rin gustong makita. Ang kita ko lang ay ang hugis, isang ananong hindi tagma sa katawan ng tao. Mahaba ang mga braso, halos sumasayad sa lupa. Ang yulo, parang nakayuko sa mailing angulo, na para bang hindi dapat gumalo ng ganuin. Gumalo siya ng dahan-dahan, pero hindi natural. Parang putol-putol. Parang mali ang bawat galaw. May tunog siyang ginagawa. Hindi hayo. Hindi anggol. Isang mahanang huni, parang hanjin na dumadayan sa sarang kawayan. Nakakabingi sa katahimikan. Naramdaman kong nanginginig ang tuhod ko. Hindi ako makasigo. Hindi ako makagalo. Bigla siyang yumuko palalo, at dun ko napansin, ang anino naya ay humiwalay sa katawan naya sandali. Parang nahuhili. Parang hindi sila magkasink. Dun ko na-realize na hindi lang siya basta nilala. May mali. Sobrang mali. May narinig akong paginga. Malapit. Masayadong malapit. At alam kong alam naya kong nazan ako. Biglang bumukas ang pinto. Hindi dahan-dahan. Sinipa. Bumagsak. Napatras ako. Nadapa. Tumema ang likod ko sa side. Madilim. Walong alo. Walong tunog, maliban sa paginga naya. Gumalo ang anino papasok. Mabilis. Mas mabilis kaysa kanina. Narinig ko ang pagkiskis in kuko sa side. Papalapit. Sinubukan kong tumayo pero nanggina ang tuhod ko. Nanginginig ang buwang katawan ko. May malamig na dumampi sa pa ko. Parang kame. Hindi tao. Napahiyo ako. Tumakbo papunta sa likod na pinto. Sarado. Nakandado. Kumalabag ako. Isa. Dalawa. Tatlo. Walong bumabukas. Narinig ko ang tunog sa likod ko. Malapit na. Sobrang lapit. Parang nasa tenga ko na ang huni naya. Hindi ako makakahinga. Hindi ako makakatakas. Sa dilim, may humawak sa balikat ko. Mahigpit. At dun ko nasip tapos na ko. Hindi ko alam kung paano ako nakalabas ng barangay hall. Ang huli kong naalala, nasa kalsada na ako paksikat in aro, sugatin ang braso, nanginginig pa rin ang katawan. Sabi ng mga taga-barangay, wala raw nasirang pinto. Wala raw bakas ng sapatos. Wala raw kahit anong anino. Hindi na ako bumalik sa trabaho. Hindi na rin ako bumalik sa Ilocos. Hanggang ngayon, ay kong manatalay sa lugar na sobrang tahimik. Ay kong makaramdam ng dilim na walang tunog. Kasi dun siya lumalapit. Minsan, kapag biglang nawawala ang ingay sa gabi, nemay ko pa rin ang sunog na dahon. Minsan, may anino sa gilid ng paningin ko, hindi malinaw, pero mali ang hugis. Hindi ko alam kung ano talaga yan.
At mas natatakot ako sa isang bagay. Paano kung hindi siya sumima, at naghihintay lang ulit sa susunod na brownout? Bago kayo matulog, siguraduhin enyo nakasubscribe kayo. Dahil hindi lahat kwento, hanggang kwento lang.